Attorney Rex, ito po ba ay pinal na ang itong resolusyon na ito na hindi na po talagang maaaring umupo ang Duterte Youth nominees? At pangalawa, meron po ba tayo mga bagong revelations after studying this whole case that led to the decision of the COMELEC en banc? Una po sa lahat, the decision is final insofar as the Commission en banc is concerned. Tama po yan. But the question is, immediately executory na ba ang decision? Hindi pa. Meron pong pagkakataon ng ating Duterte Youth para umakyat sa ating Supreme Court sa pamamagitan ng isang petition for review and certiorari. At gaya na rin po ng napahayag ni Chairman Garcia kanina, yan po ay magagawa sa 30 araw. At dahil nga po ito ay cancellation ng kanilang registration, merong 30 days po para po maging final and executory ito kung sakaling wala pong may issue na temporary restraining order sa bagay na ito. Patungkol naman po sa ikalawang tanong, yung sa mga revelations at iba pa, wala naman po, kundi talagang nakita po ng Commission en banc na nabusisi na maigi ng COMELEC Second Division ang kasong ito. Lahat ng kanilang factual at evidentiary findings ay sinustain ng Commission en banc. At dahil dito, nagkaroon po ng pagboto ng 5-1-1 kung saan 5 miyembro ng komisyon ang bumoto na i-sustain at i-affirm ang decision ng pagkansela ng registration ng Duterte Youth. Yung 1 po, dati na rin pong bumoto yung isang miyembro ng Second Division pabor sa Duterte Youth, at yung 1 naman po mismo ay si Chairman Garcia na hindi nag-take part sa bagay nito dahil nagkaroon po siya ng isang dating professional relation bilang abogado ng Duterte Youth Party List. Okay, and Attorney Rex, ito na yung mahirap na part, no, yung mathematics. Ano po yung magyayari dun sa 3 seats ng Duterte Youth? Paano po yung proseso ng pag-farm out nito? And since nabanggit nyo nga, may 30 days muna bago maging final and executory kung maglabas yung Supreme Court ng TRO. Ano po yung mga timing nito? Kung hindi po maglalabas ng TRO. Timelines po natin dito, honor po natin yung tinatawag nating judicial courtesy. Yan po ay gagawin natin dahil alam naman po natin na talagang may date na nga po sa Lunes ay magsasampa sa Supreme Court. Bibigyan po natin talaga ng sapat na panahon nating Korte Suprema na revisahin ang bagay nito. Titignan din natin kung mag-i-issue ng TRO. Kung sakali man pong hindi at umabot sa 30 araw na walang TRO, ay tuturing po natin magiging final and executory ang bagay na ito. Dun sa atin naman pong pag-compute, ano na nga ba ang mangyayari? Wala pa po sa desisyon na ito ng COMELEC yung gagawin natin siguro ay magandang tawagin na parang reapportionment or distribution ng 3 seats. Ito po ay pupuntahan natin kung sakaling maging final and executory na ang decision. Ito po ay sa pamamagitan na rin siguro ng isang writ of execution. Hindi pa po tayo humantong sa punto na yan. Ngunit inaaral na po ito ng COMELEC. Ano nga ba ang mangyayari? Kuhugot ba o magagaling dun sa bottom ng mga party list yung madadagdag na seats? O kaya po ay magagaling po ba yan? Magkakaroon ba ng recomputation? Or magkakaroon ba ng sabihin na natin isa pang recomputation dahil yung mga nakakuha ng isang seat o 2 seat ay madadagdagan pa ng isa? Yan po ay mga bagay na tatawirin po natin pag nandun na po tayo sa final and executory part. Oo. Pero kung sakasakali ho, I mean, if we do the first option na yung bottom party list, sino-sino po yung mga party list na maaaring makapasok? Sa ngayon po ay hindi ko hawak kung sino po yung nandun sa dulo. No? Ito nga po ay patunay na talagang hindi pa namin tinitignan sa ngayon ang bagay na yan. Talagang nakatuon lamang po kami sa decision po.